Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. At sumayaw kami buong gabi sa pinakamagandang kanta kailanman. Alam namin ang bawat linya, ngunit ngayon ay hindi ko na matandaan. Kung paano ito nagpapatuloy, ngunit alam kong ako ang nanalo. Pinatay ko ang alarm ng aking telepono at dahan-dahang gumulong patagilid sa kama upang matulog pa ng kaunti. Labis kong kinamumuhian ang paggising tuwing umaga. Ngunit higit pa roon, mas ayaw ko ang mismong oras ng pagtulog tuwing gabi. Makalipas ang 5 minuto, muling tumunog ang alarm at ako'y napaungol habang tinatakpan ang aking mga tainga gamit ang mga unan. Nagset ako ng alarm tuwing 5 minuto, isang desperadong paraan upang mapilit ang sarili na bumangon kapag hindi ko na kayang tiisin ang ingay. Sa wakas, umupo ako ng tuwid sa kama at humikab habang inaantok na kinukuskos ang aking mga mata. Pinatay ko ang maingay na alarm bago magtungo sa banyo upang tapusin ang aking pang-umagang gawain. Matapos iyon, dumiretso ako sa aparador, naghahanap ng disenteng kasuotan para sa paaralan. Napili ko ang isang pares ng maong at itim na t-shirt, bahagyang isinuksok sa harapan ng pantalon. Isinuot ko ang aking puting sapatos, isinabit ang backpack sa aking balikat, at handa na akong umalis. Bumaba ako upang salubungin sina mama at papa sa kusina. Magandang umaga po, mama. Magandang umaga po, papa, bati ko habang kumukuha ng mansanas mula sa mangkok ng prutas. Magandang umaga, anak, nakangiting sagot ni mama habang ipinipihit ang pancake sa kawali. Handa ka na bang pumasok? Opo, maikli kong tugon. Gusto mo ba kitang ihatid sa paaralan, Sara, alok ni papa? Wag na po, papa. Sasabay po ako kay Bran. Matapos kainin ang mansanas, lumapit ako kay mama at hinalikan siya sa pisngi. Aalis na po ako. Paalam, masigla kong wika bago buksan ang pinto, at doon ko nadatnan si Bran, tila papindot pa lamang ng doorbell. Ay, sakto, natatawang sabi niya. Pipindutin ko pa lang sana ang doorbell. Halata naman, sagot ko. Tara na. Magkasabay kaming naglakad papuntang paaralan. May oras pa bago magsimula ang klase kaya't hindi kami nagmamadali. Upang maibsan ang pagkabagot, walang tigil si Bran sa pagbibiro, kahit na ang ilan sa mga iyon ay tila kabilang sa pinakamasasamang biro sa buong universo. Sigurado akong hindi mo alam kung paano tumawa ang baka, sabi niya habang pilit pinipigilan ang tawa. Hindi ko kailangang malaman, irap ko. Kaya tumahimik ka na. Pinabilis ko ang aking lakad, iniwan siya saglit, ngunit mabilis din niya akong nahabol. Ha, tawa niya sa sarili niyang biro. Gets mo ba? Kasi mo ang tunog ng baka. Tapos, bakit nga ba kaibigan pa rin kita? Napailing kong tanong habang naglalakad palayo patungo sa paaralan. Magkaibigan na kami ni Bran mula pa noong bata pa kami. Magkasama kaming pumasok sa elementarya, sinundan ng junior school, at ngayon nasa senior school na. Noong una, pareho kaming mahiyain, ngunit habang lumilipas ang panahon, naging hindi na kami mapaghiwalay. Alam namin ang lahat tungkol sa isa't isa, tila wala kaming konsepto ng pribasiya. Kami ang perpektong halimbawa ng tunay na magkaibigang matalik. Lumaki si Bran na talagang gwapo, at pareho naming alam na halos lahat ng babae sa paaralan ay mailihim na paghanga sa kanya. Lahat, maliban sa akin. Oo, alam ko. Tunog tipikal na bida sa mga kwento, ngunit sa tagal ng aming pinagsamahan, kaibigan lang talaga ang tingin ko sa kanya. Siya ang pinakamatalik kong kaibigan, ang taong lubos kong pinagkakatiwalaan. At ganoon din naman siya sa akin. Nakarating din kami sa paaralan at dumiretso sa hallway ng mga locker upang iwan ang aming mga bag at kunin ang mga aklat para sa unang 4 na asignatura. Maging ang aming mga locker ay magkatabi. May nakita ka na bang babaeng iyon dito dati? Bulong ni Bran habang tinuturo ng baba ang isang tao. Napalingon ako at nakita ko ang isang babaeng nakatingin sa papel na tila iskedyo ng klase. Blonde ang buhok niya at may maliit na pangangatawan. Hindi ko siya maalala na nakita noon. Hindi pa, sagot ko habang isinasara ang locker. Mukhang bagong lipat. Nagtataka ako kung anong klase niya,
Mahinang sambit ni Bran, hindi inaalis ang tingin sa kanya. Tumunog ang kampana at sabay kaming pumasok sa silid-aralan. Umupo kami sa aming karaniwang mga upuan, magkatabi rin at naghintay sa guro. Unti-unting tumahimik ang klase nang pumasok si Mr. Wilson, tangan ang kanyang mga gamit sa pagtuturo. May taong sumusunod sa kanya, at bahagya kong narinig ang mahinang hingal ni Bran nang makita niyang iyon pala ang babaeng nasa locker hall kanina. Magandang umaga, class, bati ni Mr. Wilson habang inilalapag ang mga aklat sa mesa. Magandang umaga po, Mr. Wilson, tamad na tugon ng ilan. Napakunot noo si Mr. Wilson at mariing nilinis ang kanyang lalamunan, saka tumingin sa amin ng masinsinan. Magandang umaga po, Mr. Wilson, sabay-sabay na sigaw ng klase. Umiti siya ng bahagya, tila nasiyahan. Mas maayos. Ngayon, may bago tayong mag-aaral na lilipat sa klase natin simula ngayong araw, sabi niya habang pinapalapit ang babae sa unahan. Ipakilala mo ang iyong sarili. Magandang umaga po. Ako po si Tina, mahinhin niyang sabi. Umaasa akong magiging masaya ang pananatili ko rito. Umalingaw-ngaw ang hiyawan ng mga lalaki, dahilan upang mapairap ang ilang babae. Napatawa si Tina ng bahagya at isinukbit ang buhok sa likod ng tainga. Tumingin ako sa paligid at nakita kong halos lahat ng lalaki ay nakatitig sa kanya. Nang lumingon ako kay Bran, nakita ko siyang nakangiti sa sarili. Iyon ay hindi pangkaraniwan. Sige, Tina, sabi ni Mr. Wilson. May bakanting upuan sa harap ni Bran. Doon ka na maupo. Muli kong sinulyapan si Bran at napansin kong mas malapad ang kanyang ngiti at tila bahagyang namumula ang kanyang mga pisngi. Namumula ba siya? Ay, Bran, hinding-hindi ka na makakatakas sa aking pang-aasar mula ngayon. Napangiti ako sa sarili at tumingin na sa pisara upang mag-focus sa aralin. Ang matalik kong kaibigan ay may unang paghanga na. At siguradong hindi niya iyon malilimutan, lalo na't ako ang nakasaksi. Lumapit ako sa isang bakanting mesa sa cafeteria at maingat na inilapag ang aking tray ng pagkain. Ilang sandali pa, dumating si Bran at umupo sa tapat ko. May narinig ako, panimula ko sa usapan, na may kinahuhumalingan ka raw. Ako? May crush? Isipin mo yan, singhal ni Bran habang kunwaring natatawa. Hindi naman si Tina ang tipo ko. Gayunpaman, halatang kabado siya. Hindi ko naman sinabi na si Tina, sabi ko sabay ngiti ng may panunukso. Nang mapagtanto niyang nahulog siya sa sarili niyang bitag, masama niya akong tinignan. Sige na nga. Ikaw na ang panalo, amin niya bago kumagat ng malaki sa kanyang hamburger. So ano naman kung may gusto ako sa kanya? Medyo nasaktan lang ako, kunwari malungkot kong sabi, dahil tinangka mo pang itago sa ihoy. Ilayo mo ang kamay mo sa mga French fries ko. Hinampas ko ang kamay niyang kumukuha sa tray ko. At siya nga pala, paparito si Tina. Nanlaki ang mga mata ni Bran at mabilis siyang napalingon sa iba't ibang direksyon, hinahanap ang blonde na babae. Ilang segundo pa, dumating si Tina sa aming mesa at magalang na nagtanong kung maaari ba siyang umupo. Tumango ako bilang pagsang-ayon. Umupo siya sa tabi ni Bran, medyo mas malapit kaysa sa karaniwang distansya ng mga hindi magkakilala. Baka nag-iisip lang ako ng kung ano. Mukhang napakalapit ninyong dalawa, nakangiting sabi ni Tina, sinusubukang simulan ang usapan. Oo, sagot ko. Magkaibigan na kami mula pa noong bata pa kami. Pinakamatalik na magkaibigan. Ay ganoon ba, sabi niya habang nakatingin kay Bran. Noong una ko kayong makita sa locker hall, may binubulong ka sa kanya. Akala ko tuloy ay magkasintahan kayo. Kami? Magkasintahan? Mabilis na sagot ni Bran. Sa palagay ko, hindi iyon mangyayari. Napatingin ako sa kanya ng matagal. Ibig mong sabihin, hindi mo ako tinitingnan bilang isang babae, kunwari inagtampo ako. Medyo nakakasakit naman iyon ng aking dignidad. Ang ibig kong sabihin, paliwanag niya habang bahagyang nakatagilid ang ulo at nakangiti sa akin, ikaw ang tipo ng taong hindi ako iiwan, hindi tulad ng mga magkasintahang naghihiwalay kapag nagkakaroon ng problema. Tama na, Bran. Hindi ka nakakatulong. Gusto kong sabihin iyon ng malakas, ngunit nakatitig si Tina sa amin, tila sinusubukang unawain ang aming usapan. Sa halip, sinipa ko ang kanyang binti sa ilalim ng mesa upang patahimikin siya, saka ngumiti ng inosente at marahang itinuro si Tina gamit ang aking mga mata. Napapikit siya sa sakit at hinaplos ang kanyang binti habang masama akong tinitigan. Kung nakakamatay ang titig, matagal na akong wala sa mundong ito.
So, Bran ang pangalan mo, tama? Tanong ni Tina habang inaayos na naman ang kanyang buhok. Ano ba at palagi na lang niyang inaayos ang buhok niya? Hindi naman iyon ganoon kakapal. Mabilis kong iniling ang aking ulo upang itaboy ang ganoong mga pag-iisip. Hindi tama ang manghusga sa isang taong ngayon ko pa lamang nakikilala. Siguro ilikas na ugali lang niya iyon. Tiyak kong mabuti siyang tao. Biglang may tumama sa likod ng aking ulo. Napatingin ako sa sahig at nakita ang isang gusot na papel. Hinaplos ko ang aking ulo at lumingon upang alamin kung sino ang nakagawa noon. Naku, pasensya na talaga. Hindi ko sinasadyang tamaan ka, sabi ng isang matangkad na lalaki habang papalapit sa aming mesa. Agad ko siyang nakilala. Siya si Zayden, ang captain ball ng basketball team ng paaralan at isa sa pinakasikat na lalaki rito. Siya lamang ang nag-iisang katapat ni Bran pagdating sa itsura. Kung si Bran ay namamayagpag sa akademiko, si Zayden naman ay sa larangan ng palakasan. Ayos lang, sabi ko habang pinupulot niya ang gusot na papel. Masakit ba ang pagkakatama? Tanong niya, bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha. Hindi ko mapigilang makaramdam ng bahagyang kiliti sa dibdib. Hindi naman nakapagtataka, si Zayden Castillo na iyon. Isa siya sa pinakakaaya-ayang lalaki sa buong paaralan, ngunit wala akong seryosong paghanga sa kanya. Isang munting atraksyon lamang, bunga ng kanyang mabuting personalidad at kaakit-akit na anyo. Sa totoo lang, wala pa talaga akong naging romantikong paghanga sa buong buhay ko. Sabihin na kung kakaiba, ganoon lang talaga ako. Ay, hindi naman. Huwag kang mag-alala, sagot ko agad, may kasamang munting ngiti. Umiti siya bilang tugon at bumalik sa mesa ng kanyang mga kasamahan sa basketball team. Hindi ko masyadong naintindihan ang aralin kanina kay Mr. Wilson, biglang sabi ni Tina kay Bran sa kanyang matinis na tinig. Hindi ba ako nakakaabala kung hihingi ako ng paliwanag? Siyempre hindi, masayang sagot ni Bran. Ikinagagal akong tumulong. Para na silang magkasintahan kung pagmamasdan. Mukhang hindi na mahihirapan si Bran na mapalapit kay Tina. Napangiti ako sa sarili habang tinatapos ang aking pagkain. Nang matapos na rin silang dalawa, sabay-sabay kaming umalis sa cafeteria at nagtungo sa locker hall. Pumunta si Tina sa locker niya na medyo malayo sa amin at halatang may kaunting pag-aatubili si Bran nang maiwan siya. Kailan ang kasal? Biro ko habang kinukuha ang aking mga aklat. Ano kasal? Walang kasalan. Halos pasigaw na sagot ni Bran. Pero ang pamumula ng pisngi mo ang nagsasabi ng totoo. Naku, umaasa pa naman akong maging bridesmaid, natatawa kong sabi. Tumigil ka na nga, sagot niya habang masama akong tinitigan. Okay, sabi ko habang tumatawa. Isinara at nilock ko ang aking locker. Paglingon ko, naroon si Zayden, nakatayo sa likod ko. Naiwan mo ito sa cafeteria, sabi niya sabay abot ng aking telepono. Sa mesa ninyo ito kanina, tama? Ay oo, salamat talaga, sagot ko. Napakalimutin ko talaga. Niligtas mo ang araw ko. Ako nga pala si Zayden, pakilala niya habang iniabot ang kanyang kamay. Na para bang may hindi nakakakilala sa kanya. Ako si Sarah, sagot ko sabay abot din ng kamay. Tumunog ang kampana para sa susunod na klase. Kita na lang tayo ulit, sabi niya. Kita na lang, tugon ko habang inilalagay ang telepono sa bulsa ng aking maong. Umiti siya at umalis patungo sa kanyang klase. Ganoon din kami ni Bran, tangan ang aming mga aklat. So, sabi niya, kailan ang kasal? Hinampas ko ang kanyang braso ng pabiro at sabay kaming nagtawanan habang papasok sa silid-aralan. Sa susunod na kabanata, magsisimulang maging mas komplikado ang mga bagay habang mas lalong napapalapit sina Bran at Tina at unti-unting napapansin ni Sarah ang mga damdaming hindi niya inaasahan. Kasabay nito, muling magtatagpo ang landas ni Sarah at Zayden sa paraang mag-iiwan ng tanong kung kaibigan lang ba talaga ang lahat o may mas malalim pang mangyayari. Kaya abangan natin,